Isang magandang araw sa inyo mga ka-dreamers. Ngayon nga pala ay samahan ninyo kami ni Mama na bisitahin ito nga palang bibilihin naming lupa. At ito nga pala yung unang magiging investment ko ngayong 2024. Pero bago yun mga ka-dreamers, pupuntahan muna natin yung may-ari. Bale medyo malapit nga lamang pala ang bahay nila dito sa amin. Ang usapan kasi namin ay alauna ng hapon nila kami dadalahin dun sa lupa na binebenta nila. Nang masabihan na nga pala namin yung magbebenta ay sumakay na rin kami ni na Mama sa tricycle. Dito nga pala sa diversion ng Katanawan malapit yung ibinebenta nila na lupa. Kaya naman ang malaman ko ay naging interesado agad ako. Sapagkat saktong-sakto naman ay may balak talaga ngayon akong bumili ng lupa. Pagkarating nga namin dito ay itinuro agad noong may-ari kung alin diyan yung lupa na kanilang ibinebenta. Aba ay tabing highway nga lamang pala mga ka-dreamers ito. Kaya naman check agad yung una kong standard. Sapagkat ang nais ko nga ay yung malapit sa kalsada. Dahil isa nga sa nilulook forward ko ay makapagtayo ng sariling negosyo. Bali mula nga rito hanggang doon kay na Mama at yan ang lawak mga ka-dreamers noong lupa na ibinebenta. Di hamak na mas malawak nga ito kumpara doon sa una kong binili. At mas maganda ang pwesto sapagkat ito ay napakalapit lamang talaga sa kalsada. O di ba malinis nga pala itong lupa na kanilang binebenta dahil kapapatabas lamang daw nila. Bukod pa nga sa malapit sa kalsada mga ka-dreamers ay patag ang lugar. Karamihan nga ng damo na makikita rito ay cover crop. Alam nyo ba mga ka-dreamers, dati ko pa nga balak bumili talaga ng lupa dito sa may diversion sapagkat magiging magandang lugar nga ito dito sa Katanawan. Batay nga sa sabi-sabi, itong kaharap ko ay magiging pamilihan. Marami nga pala ritong itatayo katulad na lamang ng gas station. At yung ginagawa nga sa bahaging ibaba kanina, iyon daw ay sabungan. Bali may iniaalok nga rin pala sa akin mga ka-dreamers dito sa bahaging likuran ng lote kanina. 300 square meters nga pala ito at 2,500 per square meter. Hindi naman pangit itong lugar sapagkat pagagawaan nga rin dito ng kalsada ng may-ari. Ang pagkakaiba nga lamang dito ay medyo masukal pa. Pero kapatagan nga rin pala ito mga ka-dreamers. Karamihan nga ng damo rito ay iyong pambansang tissue. Kaya kung kayo ay taga-bundok, alam nyo kung anong halaman yun. Charot! Bali ipinapakita nga pala rito noong may-ari kay kuya yung 300 square meters. Bali nang mabisita nga namin iyong bahaging likuran ay bumalik na kami rito kay na Mama para makapag-usap ng maayos. Sa mga sandaling ito pala mga ka-dreamers, tinanong na namin kung anong papel ang hawak nila at kung updated ba ang tax declare nito. Aba ay nakangangalay din nga pala mga ka-dreamers nang nakatayo kaya naman nag-video ako nang nakaupo. Syempre sa lahat ng mga nagiging investment ko, gusto ko palagi kayong updated. Of course, as I always tell you, this is not to brag but to inspire. O diba English na naman yun? Charot! Dito nga mga ka-dreamers, tinanong ko muli sila kung magkano ito nga palang lupa na nasa bahaging harapan ng kalsada. Almost 500 square meters nga pala iyan mga ka-dreamers at 3,000 per square meter. Mas mahal lang 500 kumpara doon sa nasa bahaging likuran. Kaya naman ito pa nga lang harapan na ito mga ka-dreamers ay 1.2 million na. Grabe, akala ko talaga rate ay mura lamang ang lupa. Subalit sobrang mahal pala ng ganire tapos depende pa sa lugar. Kapag pala malapit sa bayan at kalsada nga ay mahal talaga. Bali ito nga pala mga ka-dreamers yung magiging ikalawang investment ko sa lupa. Pero para sa inyong kamalayan mga ka-dreamers, halos 1/4 nito yung una kong nabili kung saan naroon yung ating bahay kubo. Ito nga pala isang pitak ng lote. Kaya naman namahalan talaga ako at nag-request nga ako na baka pwedeng humati lang ako ng 300 square meters. Pero naisip ko magandang investment din ito. Kaya naman suma total mga ka-dreamers halos 800 square meters tapos may sukli na lang na 50,000 sa 2 million. May 5 puno ng niyog nga rin pala ito nakasama. By the way mga ka-dreamers, nais ko lamang po talagang sabihin na hindi po ito prank ha. Pasensya na kayo kung puro prank tayo rati pero ngayon totoo na. Kaya naman abangan nyo mga ka-dreamers ang part 2 kung saan babayaran na natin ito. Thank you sa inyong lahat.